Nagsisimula ang kwento sa isang kakaibang high school na tinatawag na Sky High. Lumulutang ito sa taas ng mga ulap. Hindi ito ordinaryong paaralan. Tanging mga batang may superpowers lang ang pinapayagang pumasok dito. Bawat estudyante ay ipinanganak na may natatanging kakayahan. Dito natin nakilala si Will Stronghold, anak ng dalawang tanyag na superhero, sina Steve Stronghold at Josie Stronghold. Si Steve ay may kamangha-manghang super lakas, habang si Josie naman ay kayang lumipad ng kasing bilis ng kidlat. Para maitago ang kanilang pagkakakilanlan sa mga ordinaryong tao, nagtatrabaho sila bilang mga real estate agent sa lungsod ng Maxwell. Ngunit sa tuwing may panganib, agad nilang isinusuot ang kanilang superhero suits at tumatakbo para magligtas ng buhay. Matagal nang pinapangarap ni Will mula pagkabata na maging isang dakilang superhero tulad ng kanyang mga magulang. Ngunit may malaking problema. Wala pa siyang ipinapakitang kapangyarihan. Ngayon ay unang araw ni Will sa Sky High. Biglang tinawag siya ng kanyang ama, si Steve, sa kwarto. Agad na nagkunwari si Will na nagbubuhat ng mabibigat na dumbbells. Sinusubukang itago ang katotohanan na wala pa rin siyang powers. Kasama niya ang matalik na kaibigan na si Ayla, na may kakayahang kontrolin ang mga halaman. Magkaibigan na sila mula pagkabata at sabay silang papasok sa Sky High. Biglang nakatanggap ng emergency alert si Steve. Isang napakalaking robot ang umatake sa downtown. Agad nagsuot ng superhero suit sina Steve at Josie at tumakbo sa lugar. Sa isang malakas na suntok, mapatomba ni Steve ang robot at kinuha ang kumikislap nitong mata bilang trepeo ng kanilang tagumpay. Maya-maya, dumating ang isang lumilipad na school bus para sunduin ang mga estudyante. Sumakay agad sina Will at Ayla. Ang driver na si Ron Wilson ay agad nagpakita ng espesyal na paggalang kay Will nang marinig niyang anak siya nina Steve at Josie. Umupo si Will sa tabi ng kaibigan niyang si Jack habang ang lahat ng super students ay nagsimula ng maupo. Binuksan ni Ron ang mga pakpak ng bus at agad itong umangat diretso sa langit. Dahil sa biglang paglipad, nagsisigaw sa takot ang mga bata. Ngunit ilang sandali lang, nakarating na sila sa Sky High, isang kamangha-manghang paaralan na lumulutang sa mga ulap. Ipinaliwanag ni Ron na ang Sky High ay palaging nagpapalit ng lokasyon sa kalangitan, kaya't walang supervillain ang makakahanap dito. Tanging iilang tao lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Binigyan pa niya si Will ng kanyang business card para sa mga emergency. Sa loob ng paaralan, pinanood ni na Will at ng mga bagong estudyante ang mga senior na ipinapakita ang kanilang powers. May ilan na kayang iunat ang kanilang katawan na parang goma, habang ang iba naman ay tumatakbo ng kasing bilis ng kidlat. Namangha ang mga bagong estudyante, ngunit biglang lumitaw ang dalawang bully. Si Lash, na kayang iunat ang katawan na parang goma, at si Speed, na tumatakbo ng sobrang bilis. Nagsimula silang manghingi ng bayad sa mga bagong estudyante. Biglang dumating si Gwen at pinatigil sila. Sa malumanay na paraan, ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng paaralan sa mga bagong dating, ngunit hindi nakikinig si Will sa kanyang mga salita. Lubos siyang na-distract sa kagandahan ni Gwen. Maya-maya, dumating si Principal Powers para i-welcome ang lahat ng bagong estudyante at inanunsyo na magsisimula na ang Power Placement Test. Ang test na ito ang magpapasya kung sino ang mapupunta sa Hero Class at sino ang ilalagay sa Sidekick Class. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Coach Boomer na siyang mangunguna sa test. Malinaw ang mga patakaran. Bawat estudyante ay aakyat sa entablado at ipapakita ang kanilang superpower. Pagkatapos, si Coach Boomer ang magdedesisyon kung sila ay karapat-dapat maging hero o sidekick. Unang tinawag si Jack. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang power, ngunit walang nangyari sa una. Ipinaliwanag niya na ang kakayahan niya ay magliwanag sa dilim. Ngunit para kay Coach Boomer, walang silbi ang power na ito at agad siyang inilagay sa sidekick class. Nagprotesta si Jack, ngunit tinamaan siya ng sonic boom at tumilapon sa kabilang dulo ng silid. Sunod si Ethan, na kayang gawing parang likido ang kanyang katawan, ngunit inilagay pa rin siya sa sidekick class. Si Magenta naman, isang shapeshifter, ay kaya lang mag-transform sa guinea pig, kaya inilagay din siya sa sidekick class. Isa-isa, umakyat ang mga estudyante sa entablado, at si Coach Boomer ang nagpasya kung sila ay magiging hero o sidekick base sa kanilang kakayahan. Ngayon, si Ayla naman ang tinawag. Hiningi ni Coach Boomer na ipakita niya ang kanyang power, ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang hindi dapat nilalagyan ng label na hero o sidekick ang isang tao base lang sa kanilang power. Hindi nagustuhan ni Coach Boomer ang kanyang ugali at agad siyang ipinadala sa grupo ng mga sidekick. Sa oras ng tanghalian,
Ian, tahimik na kumain si Will kasama ang iba pang sidekick. Napansin niya ang isang batang nakaupo sa likod niya na nakatingin ng masama. Ipinaliwanag ni Jack, siya si War in Peace. Ang nanay niya ay isang superhero at ang tatay niya ay isang supervillain. Ang tatay mo ang nagpakulong sa kanyang ama habang buhay, kaya galit siya sa iyo. Hindi pinansin ni Will at nagpatuloy lang sa tahimik na pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag ni Coach Boomer si Will sa entablado at sinabi, "Halika, ipakita mo ang iyong superpower." Kinabahan si Will. Pagkaraan ng ilang sandali, umamin siya, "Wala talaga akong powers." Akala ni Coach Boomer nagbibiro siya, kaya binagsakan siya ng kotse para pilitin siyang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit wala pa ring nangyari. Sa sakit, sumigaw si Will, "Sinasabi ko ang totoo. Wala akong powers." Inakala ni Coach Boomer na baka kaya niyang lumipad tulad ng kanyang ina, kaya itinapon siya sa kabilang dulo ng hall, ngunit hindi siya lumipad. Bumagsak siya diretso sa mga banig. Maging si Coach Boomer ay nagulat, nakitang wala talaga siyang powers. Inilagay siya sa sidekick class at ipinadala sa nurse's office para sa check-up. Sinuri ng school doctor ang buong katawan ni Will gamit ang kanyang x-ray vision. Lahat ay normal. Kinakabahan, nagtanong si Will, "Kailan lalabas ang superpower ko?" Ipinaliwanag ng doktor, may ilang bata na nagkakaroon ng powers matapos makagat ng radioactive insect o mahulog sa toxic waste, o minsan hindi sila nakakaligtas. Ngunit ang powers na namamana mula sa magulang ay walang tiyak na oras kung kailan lalabas. Nagpatuloy siya, karamihan ng mga bata ay may isang superhero lang na magulang. Sa mga bihirang pagkakataon na parehong superhero ang magulang, minsan ang anak ay walang powers. Nang marinig ito, kinabahan si Will. Nagtanong siya, "May iba pa bang tulad ko na parehong superhero ang magulang pero walang powers?" Tumanggi ang doktor. "Oo, meron. Isa lang. Ang school bus driver na si Ron Wilson. Ang mga magulang niya ay parehong superhero, ngunit hindi siya nagkaroon ng kahit isang superpower." Nang marinig ito, nanlumo si Will. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang maniwala na baka hindi na siya magkakaroon ng superpower. Kinagabihan, sinubukan ni Will na sabihin ang totoo sa kanyang ama na si Steve. Ngunit tuwang-tuwa na si Steve na ang anak niya ay nag-aaral na sa Sky High. Ipinagmamalaki niyang sinabi, "Noong pumasok ako sa Sky High, binigay sa akin ng iyong lolo ang ating secret sanctuary, at ngayon ibinibigay ko ito sa iyo. Nagdagdag ako ng bagong biometric locks. Tanging ang nanay mo, ikaw, at ako lang ang makakabukas nito." Pagkatapos ay mahigpit siyang nagbabala, "Tandaan, huwag mong dalhin ang kahit sino dito. Ang lugar na ito ay para lang sa pamilya Stronghold." Binuksan ni Will ang nakatagong pinto at pumasok sila. Namangha si Will sa nakita, isang underground layer na puno ng mga trapeo mula sa mga nakaraang misyon. Mayroon pang mga mapanganib na supervillain weapons na nakatago dito. Inilagay ni Steve ang kumikislap na mata ng higanteng robot na kanilang natalo kanina sa isang stand. Pagkatapos, ipinakita ni Steve ang isang maliit na bagay at sinabi, "Ito ang pacifier ni Royal Pain. Ang araw na natalo ko siya ay siya ring unang araw na lumaban kami ng iyong ina. Doon ko na-realize na para talaga kami sa isa't isa." Nakangiti, nagpatuloy si Steve, "Balang araw, tatalo ka rin ng mga villains, at ang kanilang mga armas ay magiging trepeo dito. Pagkatapos, tayong tatlo ay sabay na lalaban kontra sa kasamaan." Ang hindi nila alam, may nakatagong kamera sa loob ng mata ng robot. Sa malayo, pinapanood sila ni na Royal Pain at ng kanyang kasamang si Stitches. Ngunit hindi pa rin magawang sabihin ni Will sa kanyang mga magulang na wala siyang superpowers. Labis na nasaktan, pumunta siya mag-isa sa rooftop. Biglang lumitaw ang kaibigan niyang si Ayla gamit ang kanyang plant powers at pinalakas ang loob niya. "Kahit inilagay ka sa sidekick class, alam kong balang araw magiging tunay kang hero. Hindi mo kailangan ng powers para maging hero. Ang tunay na hero ay ang tumutulong sa iba." Kinabukasan, umupo sila sa klase ni Mr. Boy kung saan tinuturuan ang mga sidekick na tumulong sa mga tunay na hero sa laban. Nagtaas ng tanong si Jack, "Sir, kailan kami magkakaroon ng superhero names at costumes?" Huminga ng malalim si Mr. Boy at sinabi, "Hindi kayo ang pipili ng pangalan o costume. Sa graduation day, isang dakilang superhero ang pipili sa inyo. Bibigyan nila kayo ng bagong pangalan at costume. Si Commander ang pumili sa akin, kaya nakuha ko itong red at blue suit." Nagulat si Will at nagtanong, "Sandali, nakipaglaban ka talaga kasama ang tatay ko?" Medyo nabigla si Mr. Boy at tumanggi. "Oo, hindi ba sinabi ni na Steve o Josie sa iyo ang tungkol sa akin?" Tahimik na humiling si Will.
Nang marinig ito, medyo nalungkot si Mr. Boy, ngunit wala na siyang sinabi. Nagpatuloy siya sa pagtuturo sa klase kung paano susuportahan ng mga sidekick ang mga tunay na hero sa laban. Kinabukasan sa paaralan, muling nang aabala sina Lash at Speed sa bus driver na si Ron Wilson. Ngunit sa pagkakataong ito, humarap si Will at pinatigil sila. Nakakagulat, parehong tumahimik ang dalawang bully at umalis nang walang salita. Ngunit sa oras ng tanghalian, sinubukan nilang gumanti. Habang umuupo si Will dala ang kanyang tray, biglang hinila ni Lash ang kanyang binti ng malakas. Bumagsak si Will sa sahig at lumipad ang buong tray diretso sa mesa ni Warren Peace. Nang makita ito, sumabog sa galit si Warren. Lumabas ang mga apoy mula sa kanyang mga kamay dahil ang kanyang power ay kontrolin ang apoy. Sinubukan ni Will na iwasan ang laban, ngunit hindi nakikinig si Warren. Nagsimula siyang maghagis ng sunod-sunod na fireballs. Tumakbo si Will papunta sa fire alarm para patayin ang apoy, ngunit muling hinarangan siya ni Lash at bumagsak. Takot na takot, nagtago si Will sa ilalim ng mesa. Sinimulan ni Warren na atakihin pati ang mga kaibigan ni Will, nagtatapon ng apoy sa kanila. Nang makita ni Will na nasa panganib ang kanyang mga kaibigan, may nagbago sa loob niya. At sa sandaling iyon, nagising ang kanyang super strength. Dahil sa galit, sinuntok ni Will si Warren ng sobrang lakas, dahilan para tumilapon siya sa cafeteria. Lalong nagalit si Warren at muling sumugod, ngunit mabilis na kinuha ni Will ang fire extinguisher at binugahan siya, pinatay ang lahat ng apoy. Dumating si Principal Powers sa oras na iyon, agad silang hinuli at ipinadala sa detention room. Sinubukan pang lumaban ni Warren, ngunit ang detention room ay espesyal na dinisenyo para mawala ang lahat ng superpowers. Para lang silang ordinaryong mga bata. Mahigpit na sinabi ni Principal Powers, tinuturuan kayo ng Sky High kung paano gamitin ang inyong powers, ngunit kung gagamitin ninyo ito para sa kabutihan o kasamaan, nasa inyo ang pagpili. Isipin ninyo, pararangalan ba ninyo ang legacy ng iyong ama o sisirain ito sa mga maling desisyon? Iniwan niya sila para magmuni-muni. Sinubukan ni Will na kalimutan ang nangyari at makipagkaibigan kay Warren, ngunit mariing tumanggi si Warren at nagbabala na kapag muli siyang lumapit, sisirain niya ito. Samantala, natuklasan na ng mga magulang ni Will na nagising na ang kanyang super strength. Labis na natuwa si Steve at binigyan si Will ng espesyal na regalo bilang pagdiriwang, ngunit hindi nila alam na patuloy pa ring pinapanood ng Royal Pain at Stitches ang pamilya Stronghold sa pamamagitan ng nakatagong kamera sa mata ng robot. Naghihintay sila ng tamang oras para nakawin muli ang pacifier device. Sa paaralan, nalaman ng mga kaibigan ni Will ang tungkol sa kanyang bagong power. Tuwa sila at paulit-ulit siyang binati. Ngayon na may tunay na super strength, na promote si Will mula sidekick class papunta sa hero class. Ayaw niyang iwan ang kanyang mga kaibigan, ngunit sila mismo ang nag-encourage sa kanya na magpatuloy. Sa hero class ng araw na iyon, nagtuturo si Professor Madula. Pinag-partner niya sina Will at Gwen sa laboratorio at binigyan sila ng project na gumawa ng heat ray machine. Lubos na nalitaw si Will at hindi alam kung saan magsisimula, ngunit ginamit ni Gwen ang kanyang technopathy powers at nabuo ang makina sa loob ng ilang segundo. Lubos na namangha si Will. Ngumiti si Gwen at sinabi na kung gusto niya, maaari pa siyang turuan ng privado. Hindi maitago ni Will ang kanyang kasiyahan. Sa oras ng tanghalian, umupo siya kasama si Gwen. Maya-maya, sumama rin sina Ayla at ang iba pang sidekick friends sa kanila. Ngunit biglang gumawa si Penny ng 12-dosenang clones na puno ang buong mesa, kaya napilitan sina Ayla at ang iba na umalis. Labis na nalungkot si Will nang makita ito. Pagkatapos ng tanghalian, nilapitan niya si Ayla at humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Ayla, ngunit pabirong nagbigay ng kaunting parusa. Sinabi niya, ngayong gabi, ililibre mo ako sa dinner. Agad pumayag si Will at nangakong pupunta. Kinahapunan, muling nang abala sina Lash at Speed kina Ethan at Jack. Sa pagkakataong ito, humarap si Will para pigilan sila. Dahil sa galit, hinamon siya ng mga bully sa isang practice fight na tinatawag na Save the Citizen. Ayaw ni Will lumaban, ngunit tinanggap ni na Ethan at Jack ang hamon para sa kanya. Nagsimula ang laban. Sa practice na ito, gaganap bilang villain sina Lash at Speed, at si Will ay kailangang lumaban bilang hero. Ngunit may twist, kailangan niyang makipag-team up sa batang pinakagalit sa kanya, si Warren Peace. Pareho silang pumasok sa field, handa sa laban. Ipinaliwanag ni Coach Boomer ang mga patakaran. Si Will at Warren ang heroes. Mayroon kayong 3 minuto para iligtas ang citizen. Kapag nabigo, tapos na ang laban. Ang dummy citizen ay nakasabit sa isang umiikot na platform. Habang tumatakbo si Will para iligtas ito, mabilis na sumalubong si Speed na parang kidlat para pigilan siya. Dahil sa galit, sinuntok ni Will ang sahig ng malakas, lumikha ng shockwave na nagpatalon kina Lash at Speed. Agad niyang hinawakan si Lash, pinaikot at tinali ang kanyang stretchable na katawan para hindi na makagalaw.
Samantala, tumakbo ng sobrang bilis si Speed sa paligid ni Warren hanggang sa maubos ang kanyang oxygen. Hirap huminga si Warren at hindi magamit ang kanyang fire powers. 20 segundo na lang ang natitira. Nakita ni Will ang citizen na nakasabit sa harap niya at si Warren na nahihirapan huminga. Gumawa siya ng desisyon. Iniwan muna niya ang citizen at hinawakan si Speed. Itinapon siya ng malakas papunta kay Lash. Pareho silang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, binuhat ni Will si Warren at itinapon siya diretso sa umiikot na platform. Agad ginamit ni Warren ang kanyang firepower para sirain ang trap at sa huling segundo na iligtas ang citizen. Sumabog sa palakpakan ang buong arena. Magkasama, nagtagumpay sina Will at Warren sa challenge. Pagkatapos, muling sinubukan ni Will na makipagkaibigan kay Warren, ngunit walang interes si Warren. Kinahapunan, pumunta si Gwen sa bahay ni Will para gawin ang kanilang science project. Agad nagustuhan ni Steve at Josie si Gwen. Ngumiti si Gwen at sinabi, "Ako ang head ng homecoming event ngayong taon. Ikaliligaya ko kung kayo ang magiging chief guests." Masayang pumayag sina Steve at Josie. Samantala, nakatuon ng buo ang atensyon ni Will kay Gwen at dahil dito, tuluyan niyang nakalimutan ang isang napakahalagang bagay, ang dinner na ipinangako niya kay Ayla. Nang gabing iyon sa restaurant, mag-isa lang na naghihintay si Ayla, ngunit hindi dumating si Will. Pagkalipas ng matagal, dumating si Warren Peace. Nagtatrabaho siya sa parehong restaurant at umupo sa tabi ni Ayla. Ikinwento ni Ayla na matalik na magkaibigan sila ni Will mula pagkabata. Ngumiti ng bahagya si Warren at nagsabi, "So, matagal mo nang gusto si Will." Agad itong itinanggi ni Ayla, "Hindi, wala yon. Magkaibigan lang kami." Ngumiti si Warren at nagsabi, "Hindi mo na kailangang magsinungaling. Kita ng lahat sa school. Kahit sino makakakita na mahal mo siya. Hindi ko alam kung bakit hindi mo pa sinasabi, pero maniwala ka, kapag sinabi mo, gagaan ang pakiramdam mo." Tumago sa puso ni Ayla ang mga salita niya. Naisip niya na marahil kung pupunta siya sa homecoming kasama si Will, maiintindihan na nito ang kanyang nararamdaman. Samantala, sa bahay ni Will, ipinakita ni Steve kay Gwen ang kanyang lumang school yearbook. Itinuro niya ang isang babae na nagngangalang Soteni, na kamukhang kamukha ni Gwen. Ipinaliwanag ni Steve, bigla na lang nawala ang batang ito sa school. May nagsasabing naging supervillain siya. May nagsasabing namatay. Nanahimik si Gwen, halatang nagulat. Maya-maya, inihatid ni Will si Gwen pauwi. Bago umalis, nagtanong si Gwen, "Will, sasama ka ba sa homecoming kasama ko?" Matagal nang gusto ni Will si Gwen, kaya agad siyang sumagot ng oo. Hinalikan siya ni Gwen, at umuwi si Will na tuwang-tuwa. Samantala, naayos na ni Royal Pain ang pacifier device at nagpaplano ng pag-atake sa Sky High sa gabi ng homecoming. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas si Ayla at nagtanong kay Will, "Will, sasama ka ba sa homecoming kasama ko?" Ngunit biglang pinutol siya ni Will, "Oh, pupunta na ako kasama si Gwen." Nabasag ang puso ni Ayla. Tahimik niyang sinabi, "Okay, kung ganon, pupunta ako kasama si Warren." Nagulat si Will, "Sasama ka sa baliw na yon. Siya ang pinakamalaking kaaway ko. Hindi mo pa siya kilala." Tahimik na sumagot si Ayla, "Hindi ka dumating kagabi, kaya nag-dinner ako kasama si Warren at naging magkaibigan kami." Sa oras ng tanghalian, umupo na si Ayla kasama si Warren at ang iba pang sidekick. Labis na nalungkot si Will nang makita ito. Ilang beses niyang sinubukan na lapitan si Ayla, ngunit palaging hinahatak siya ni Gwen palayo. Isang gabi, umalis sina Steve at Josie para sa isang superhero mission, iniwan ang bahay na walang tao. Sinamantala ni Gwen ang pagkakataon at nagdaos ng party kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Will ang dami ng tao, naisip niyang imbitahan din sina Ayla at ang iba, ngunit pinigilan siya ni Gwen. Dinala siya nito sa isang hiwalay na silid, diretso sa secret sanctuary, hinalikan siya, at tuluyang na-distract. Sa parehong oras, palihim na pumasok si Speed, ninakaw ang pacifier device, at nakatakas. Samantala, napadaan si Ayla sa bahay. Nang marinig ang malakas na tugtog, pumasok siya. Agad siyang napansin ni Gwen at mabilis na pinapunte si Will para kumuha ng inumin. Tinanong ni Ayla si Gwen, "Nasaan si Will?" Tinitigan siya ni Gwen at malamig na sinabi, "Hindi ka pinapansin ni Will dahil alam niyang mahal mo siya, pero hindi ka niya gusto." Nabasag ang puso ni Ayla sa narinig. Tahimik siyang nagsimulang umalis. Nakita siya ni Will at agad tumakbo para pigilan siya, ngunit nakalabas na si Ayla bago pa siya makapagsalita. Tinanong ni Will si Gwen, "Ano ang sinabi mo sa kanya? Bakit siya umalis ng sobrang lungkot?" Malamig na sumagot si Gwen, "Sinabi ko lang ang totoo. Ikaw ay hero at siya ay sidekick lang. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang abutin ang level mo. Ngayon, ikaw ang pipili. Pipiliin mo ba ang tunay mong mga kaibigan o ang mga walang silbing sidekick?" Galit na sumigaw si Will, "Si Ayla ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, at dahil sa iyo, nasaktan siya. Hindi ko inaasahan ito mula sa iyo. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako pupunta sa homecoming kasama ka." Sakto namang dumating sina Steve at Josie. Nang makita ang kalagayan ng
bahay, galit nilang pinalabas ang lahat ng bisita sa party. Pagkaraan, pumunta si Will sa restaurant at nagpadala ng mensahe kay Ayla para makipagkita, ngunit hindi siya dumating. Pagkatapos, lumapit si Warren kay Will at sinabi, ikaw lang ang mahal niya. Ginamit lang niya ako para magselos ka. Kinabukasan, tinanong ni Josie si Will kung pupunta siya sa homecoming, ngunit tumanggi siya. Habang nakaupo sa bahay, binuklat niya ang lumang school yearbook ng kanyang ama. Bigla niyang nakita ang litrato ni Soteni na hawak ang pacifier device. Sa sandaling iyon, na-realize ni Will ang katotohanan. Si Gwen ay anak pala ni Royal Pain. Agad niyang tinawagan ang bus driver na si Ron Wilson para humingi ng tulong. Samantala, nagsimula na ang homecoming event sa Sky High. Mainit na sinalubong ni Gwen sina Steve at Josie. Ngunit bigla, sa harap ng lahat, ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan. Ako si Royal Pain, aniya. Nagulat ang lahat. Sa lahat ng oras, ang boses ni Royal Pain ay laging tunog panlalaki, ngunit iyon pala ay voice changer lang sa kanyang suit. Dumating si Stitches at iniabot sa kanya ang pacifier device. Agad itong ginamit ni Gwen para gawing maliliit na umiiyak na bata sina Steve at Josie. Isa-isa, nagsimula siyang gawing bata ang lahat ng nasa gym. Sinubukan ng mga estudyante na tumakas, ngunit hinarangan ni Lash, Speed, at Penny ang lahat ng pinto. Samantala, binuksan ni Ayla at ng iba pang sidekick ang roof vents at sinubukang tumakas mula sa itaas. Sa parehong oras, dumating si Ron Wilson sakay ng kanyang lumilipad na bus at dinala si Will sa Sky High. Pumasok si Will sa pamamagitan ng vents at iniligtas ang kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag nila na ginawang bata ni Gwen ang lahat. Sumagot si Will, kung ganon, sabay tayong lalaban. Hero o sidekick, walang halaga. Ngayon, magtutulungan tayong lahat para pigilan siya. Galit pa rin si Ayla at nagsimulang sumigaw sa kanya, ngunit pinatahimik siya ni Will sa pamamagitan ng isang mabilis na maliit na halik. Biglang dumating sina Penny, Lash, at Speed. Dumiretso si Will kay Gwen habang sina Ayla at ang natitirang team ay nakipaglaban sa tatlong villains. Hinanap ni Lash si Ethan sa banyo, ngunit agad na. Ginawang likido ni Ethan ang kanyang katawan at hinawakan ang ulo ni Lash, isinubsob ito diretso sa toilet. Sinubukan ni Speed na umatake, ngunit dumula si Ethan sa ilalim niya, dahilan para mawalan ng balanse si Speed at bumangga sa pader. Samantala, inatake ni Penny si Ayla gamit ang 12-dosenang clones, ngunit ginamit ni Ayla ang kanyang powers para magpalago ng mga baging sa paligid na nag-trap sa lahat ng clones. Galit na sumigaw si Penny, lumaban kayo ng lumaban, pero tapos na ang Sky High. Sa katotohanan, pinatay na ni Royal Pain ang anti-gravity system ng paaralan. Sa loob lang ng ilang minuto, babagsak na ang Sky High mula sa kalangitan. Mabilis na pinag-aralan ng team ang mapa ng control room. Para makapasok, kailangan nila ng permiso mula kay Principal Powers, ngunit siya ay naging maliit na bata na, kaya nakaisip sila ng matalinong plano. Pinadala nila si Magenta sa mga tubo gamit ang kanyang guinea pig form para makarating sa control room. Samantala, sina Gwen at Stitches ay inilalagay ang mga maliliit na superheroes sa isang bus. Karga ni Gwen si Baby Steve at sinabi, palalakihin ko silang parang sarili kong mga anak at bubuo ako ng sarili kong super villain academy. Galit niyang idinugtong, pinahiya ako ng Sky High. Tinawag nilang sidekick lang ang isang matalinong estudyante, si Soteni. Ngayon, pagbabayaran ko silang lahat at ipapakita sa mundo ang tunay kong kapangyarihan. Biglang pumasok si Will sa silid. Kalma niyang sinabi, alam ko na mali ang nangyari sa nanay mo dahil sa mga magulang ko, pero hindi iyon dahilan para saktan mo ang lahat. Tumawa si Gwen at sumigaw, hindi mo pa rin naiintindihan, hangal. Si Soteni ay hindi nanay ko. Ako si Soteni. Ipinahayag niyang nang mabasag ang pacifier noon, naging bata siya. Pinalaki siya ni Stitches at ngayon bumalik siya para maghiganti. Agad na inatake ni Gwen si Will. Lumaban si Will at itinulak siya sa sahig. Ngunit dumating sina Ayla at Warren, at sa isang iglap na distraction, sinamantala ni Gwen ang pagkakataon, sinuntok si Will ng malakas at itinapon siya palabas ng gusali. Habang bumabagsak siya, biglang nagising ang kanyang flight powers tulad ng sa kanyang ina. Mabilis siyang bumalik sa ere at sumalpok kay Gwen ng buong lakas, dahilan para tumilapon siya. Nagkunwari si Gwen na nawalan ng malay, at nag-alinlangan si Will, eksakto sa plano niya. Samantala, tumakbo si Gwen sa control panel at pinatay ang anti-gravity system. Mabilis na bumagsak ang Sky High patungo sa lupa. Lumipad si Will pababa, desperadong sinusubukang hawakan ang paaralan para hindi bumagsak. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, halos hindi na niya mapigilan ang pagbagsak. Sa tamang oras,
Si Magenta, nasa guinea pig form pa rin, ay nakarating sa control room at pinutol ang mga wires. Agad na bumalik ang anti-gravity system at muling lumutang ng ligtas ang Sky High sa kalangitan. Sinubukan ni Stitches na tumakas kasama ang mga batang superheroes sa bus. Ngunit nang lumipad ito, sinipa siya palabas ni Ron Wilson. Samantala, si Professor Madula, na bata pa rin, ay ginamit ang kanyang genius mind para ayusin ang pacifier device. Sa tulong nito, naibalik ang lahat sa kanilang tamang edad. Nagpasalamat sina Steve at Josie kay Will at sa kanyang mga kaibigan, binigyan sila ng espesyal na trofeo para sa pagliligtas sa Sky High. Sa wakas, nagtipon-tipon ang lahat sa homecoming party. Lumipad si Will sa ere, binuhat si Ayla sa tabi niya, at hinalikan siya sa harap ng lahat. Samantala, si Gwen at ang kanyang mga kasamahan ay ikinulong sa powerless detention room, tuluyan ng nabigo ang kanilang masasamang plano. At sa nakakatawang twist, at sa wakas nagkaroon siya ng tunay na superpowers. Dito nagtatapos ang kapanapanabot na kwento. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Maymay Rulan, Joseph Solo, Raymed Ala, Fernando, Rodlo Justinian, Prince Nathan, Jomar Kamanian, Dizon Nena from Dubai, J.R. Bautista from Caloocan North, Liz Angeli from Cavite, Ray Paso Jan Merbay from Carmen Cebu, at Shanai from Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.